sa Hebrews 13, verse 13 to 21. Expository sermon. O diha sa pag-imog mga mensaheng magsunan, doon ay kailangan pamahagi. Doon ay topical, doon ay textual, doon ay expository. So, wala kailangan isgutan nga teksto makasunan din nila sa Hebrews 13 verse 13 to 21. Ug ang tema ni serving God through an eternal covenant. Ang pagpangalagad sa Dios sumala sa bangko ug way katapusang pakisaan o pakisabot. Doon na ba tayo pakisabot sa Dios, mga kaisunan? So magampo ta, amahan ng langit nun, nagpaubos ako sa kong problema niya kanimo. Tungkay mahimong mapuslanon lamang dino ang akong pagpamulong ni gaman panon. Kung ikaw mismo, Ginoo, magapamunat karon sa matagusa ka na. Gamitan ni pus ni mga lagad na magapanulti, sumala sa imong mga puno. Nagahangyo ko sa tanang aniya karon, gikan sa pinakabata ang tudyod sa pinakahamdong. Kami tanan mag-ayusa o makadesisyon na pilion ang pagpamati, pagmamanandong sa imong puno. Nagampo ko Ginoo nga ang tanang mga kalaay, tanang pagduwa-duwa. Ipuli tanang Ginoo ang kasibot, kadasig, ang gugma, kalipay, diha sa imong mga pulo, nga mo'y tinuod na kahulugan sa pagsimba. Puslanon kini among pag-ani tungod kay gitahod kanamo bisan dili makita sa among mga mata apan sumala sa imong saad adin gani duha kun tulo magahisgot sa imong ngalan o sa imong pulong naa ka sa kaliwala. Dili bisan kinsang tao ang among gitahod karon kundi ikaw mismo Ginoong Dios nga naa sa among kaliwala. Tungod niini ang idikar kanimo ang among ginabuhi. Imanan sa tinuod namong pagsimba kanimo. Ako itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mamalandong ka ikan sa verse 13 and 14 na dinudiri. Busa mangadto kita sa gawas sa kampo o makinambit sa iya kaulawan. Kay wala kita'y dayon na syudad dinhi sa kalibutan. Nangita kita sa syudad na umalab. Number one, mga kasunan, is come and go out. Dunay sa unang panahon, come and get inside. Karon mga kasunan, come and go out. Kung saan maibot sa pag-ini? Kinahanglan mo gawas kita sa atong comfort zone. Hinmaw nga iglesia, kung wak masayo, itrangta katuig na ikan sa pagsugod ninyo hangtod sa atong pananampalataya. So it's time to come and go out. Kinahanglan mga kasunan, mugawas na kita sa atong comfort zone. Kabalo ko nga comfortable na kakain din nga dapit mga kasunan, pero makiampit ka sa mga kasakit ni Kristo. Yes, we have joy because the kingdom of God, there is righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. But makiampit kita sa mga pag-antos ni Kristo. Dili ta mo pasan sa krus sama sa iyang lipasan. Dili ta latiguhon sama sa paglatigo kanina. Apan mo ampit lamang kita. Nung ingon ang Ginoo, alin isangon ang akong yugo kay gaan. So gaan kat magsunan kay mga pag-ambit lamang. Amen. Muna nga pahuman sa atong module, katong nakahuman na, nagsugod na tag-reach out. Karong alas 2, kaya gusto mo ba? Doon na natay Bible study dito sa Panas, makisunan, dakop ng pamilya. So, di pangluhan ni Brad Dito, ni Brad David, assist lang ko sa ilang leadership. Tungod kay atong gihimo din so kung mga pag-inha sa matagusa
nga dili lamang tahirin the word, but doing the word. Amen. So, gawas lang. Subot ta gawas makisunan. Mao na yung say sa Ginoo makisunan. Kay wala kita dino nga lugar ini kalibutan. Ang uban karon nagunang-unang nga komportable na kayo ang inyong kuya. Ako prinsipyo sa una magsunan, kung wala ko palitis kong anak ko, yuta ko, kanini ang paguri o Chris House, para na ko. Wakay ko'y mangandoy na magkimog ko kay balay. Sabi maglalas ni Mises, kaya akong gusto ka, kawayan ba ako ang balay din. Kawayan ba dito ang gusto mo? Pero hindi ko mubaliman kung doon na i-complete. Pero parang nagudso, tingon na Ginoo. Ang musunod ka na, there is no comfort. May paamilo, ilang kamdungan, tulungan sa ilang ulo, apan ang anak sa tao lang. Hindi ko siya, kumusunod ka sa Ginoo. So, kinahanglan dili ka pag-una-una kanunay o personal comfort. Kaya doon na tayo takas, nini pagkutana, kaya dili ta taga-dini mga kaisun. Pamanunugin mo kayo, dili ta taga-dini. Wala kita'y tino na lugar na yung pagkutana. Lunlun kasamo, kaguwot, sooner or later, so, wala kita'y tino na lugar. Kung sa kanindot ka nang imong punta, biyakan na ito nasa dilimadog. Bundok o ingarian na tinugod ang taong mahanaw. Kini mga ipasigarpos kalibutan ka mo, establishment, mahanaw, mga kasunod. Ining simbahan, walay bato, ang ginatungkong sa bato na dili pagkapulpugong sa dito. Mahanaw ito na mga na makikambita sa kasakit. Padayon na makiksunan diha sa Hebrews 13 verse 15 and 16. Busa, himuon ka kanunay ang halal nga pagdahil kadto sa Dios pinaagi kang Hesus sa ato pa pasalamatan ka kanunay sa atong tinud ang iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagkinabangay ka mo kay mao kini ang mga halal nga makapahimuot sa Dios. Himuon kanunay ang paghalal. Hello. Kanunay, magigsunan, dili ta mo absent kay kanunay. Ari sinito ni. Dunay personal devotion, personal na itong pagsimba sa Diyos, kung saan na ito pag hapa, kung saan na ito pag masidungog ang Diyos sa personal life, pero doon na po isinimana na atong panagtigong o dili na ito inimdangon kay natingon ang pulong sa Ginoo, himuon kanunay ang paghalan. Niya bakakaroon sa paghalan sa imong kagalingon, ingon kabuhing halad hinang punog sa Diyos. Himuon na ito kini mga kaisunan, mga pagdayan kong pagsimpa. Praise and worship. It's not just a music. It's not just singing a song, a gospel song, but singing unto God. Kanang mag-awit kita kanto sa Diyos. We need the Holy Spirit, mga kaisunan. Kung maayon ta mo kanta, we are just a singer. Apan kung dunay dihog o bala ang Espiritu Santo, maunay nahimo na kitang worship. Di na nato maapsan ang talintos kalimutan. Apan kung dunay dihog sa bala ang Espiritu Santo, mga igsoon, nahimo kitang tinuod nga magsisimba sa Diyos. Pagpasalamat pinagi sa atong mga tingog. Ang kanta ba ta sa buhay microphone? Amen? Nagpatubol ba ta sa atong mga tingog? Nakitaan sa Diyos, mga kaigsunan. We must sing a song unto God. Not just singing about God, but singing a song unto God. Muna tinuod nga pagsimba, mga kaisunan. Hallelujah.
Number 3, dili malimot sa pagbuhat sa maayo. Kung sa idasugdan nimo ang mga maayong buhat, padayunon paghimo ang mga maayong buhat, mga iso. Mao na itugod sa Ginoo nga atong ipanumpaan diha sa katubangan kay aron dili kita kalimtan, mga iso. Pag tinabangay nga mao ang halad nga makapahimot sa Dios. Dunay nag-ingon nga unsaon man nga masunod nato ang kabubuton sa Dios ug mga sugo ni Kristo. Natingon ng Biblia, pagyayungay kamo sa mga kabubuton. Kaysa maong paagi inyong natuman ang kabubuton ang mga sugo ni Kristo. Galatia 6:2. Mga Kristo. Magtinabangay kita, mga Kristo. Dili lahi-lahi ang atong mga lain kabugat, lahi-lahi mga kaisunan. Apan sa diha nga magyayungay o magtinabangay kita, kana nga mga gawi maoy makapahimuot kayo sa atong buhi na Dios. Sa verse 17 pagsunan, tahura ang inyong mga pangulo o tumana ang ilang mga sugo kay wala sila'y pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalat. Saklit maghatag man sila og husay sa ilang pag-alagad sa Dios, malipay sila pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila, kay kung dili masubo sila sa pag-alagad. Mao ni importante kaayong mga butang na himuon nato o gawin nato sa akong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kining pagtahod sa mga dili lang sa pastor, mga pangulo, ang atong mga elders in Kisanan, usahay dunay tendency, dunay mga pangitabo nga sabihan nga ang mga kabataan mahimunan profesional, unya ilang mga ginikanan, kulang sa edukasyon, muubos ang ilang pagkain. Insakto ba na mga kaisunan? Usahay mga kaisunan, muus-us ang atong pagsakmitar sa atong una-una nga mas magialamon o mas graduhan kita. Dinhanta na sayo mga kaisunan. Tungod kay diha sa Ginoo wala nang agad ug unsa kadako ang imong profesyon dinis kalibutan. Gani si Mateo usa ka tax collector, si Pablo usa ka abogado, si Lucas doktor, apan si Pedro nga nagadlamang walay grado, siya ang gigamit pagkayo sa Ginoo sa usa ka walay ng kapit sa mga banay. Kung dinhi sa Ginoo pagkisunan, walay graduhan o walay dili graduhan sa diha nga nahimo kang amahan sa pagtuo, takos siya mga kaisunan sa mga pagtakon o mga pag-espiritu. Mo ni mga gawi nga ngay natong hinumduman pag-ayaw mga kaisunan. Wala ka kaatik kanino mga kaisunan nga dako kay ni-impact sa atong kinabuhi sa Kristohanon na pilingban kung mapakyas kita nining mga butangan. Dako ini kasabang kanatong sanan sa diha na himuon nato kanunay ang pagkamasinugtanon o pagkamatinahuron sa atong mga leaders, sa atong mga pangulo diha sa Kristo. Kung saan man imo pagpadayag sa pulong pagtahod o pagsunod, itang tanan nakasagot na kung saan ang ginima. If na, kung dili, so unprofitable and disgrace. Are you listening to me? Kung dili mahitabo ang pagkamatinahuron o pagkapasinugtanon, unprofitable and disgrace matter. Muna hinungdan nga gidasig kita sa Ginoo ni adlaw nga kinahanglan magpabilin ta matinahuron o masinugtanon sa atong mga pangulo, atong mga elders. Sa versikulo 18, padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo, nasayod kami nga malinis ang among konsensya, kay gibuhat man namo sa kanunay ang matarong, o gihangyo ko kamo nga pag-ampo pagayon nga balik, nga pabalikon ako sa Dios nga kaninyo sa dili madugay. Number 5 is mga pag-ampo alang sa mga pangulo.
abinako o ang mga pangulo, ang pastor lamang mag-ampo sa mga mikro. Sa Biblia mga kaigsunan, kamo mga kaigsunan. Sa dihang kutindog ang pastor diri o kinsa may magwali nagsugod na babog-ampos Ginoo nga Lord. Salamat Lord sa anointing nga gihatag nimo nga pastor. Hello. Kaya unang-una imong kasing-kasing mga kaigsunan, ilabihan ang gahom sa Diyos magabumo. Na atong unahon na kaning anointing ug gahom sa Diyos kanang kusog na kain lukso-lukso ang pastor. No. Ang word na anointing mga kaigsunan, a right message into a right person na right time. Kanang makita na ito dihan kung batumpa, speaking tongues, wala na mga kaigsunan. Ebidensya lang na sa mga tinuod na anointing sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga anointing, kadtong mga kasing-kasing na kabaton o kagawasan gikan sa sala, kadtong mga naa sa kaugang makabaton o kadasig, kadtong walay kasayuran nakabaton o kasayuran kaalang kay balo sa iyong mga pulong, kadtong ginabuhi nga na usab maunay tinuod nga ebidensya sa pulong anointing. Ginabuhi nga na usab dito sa mga dunay at dito na paging sugat tayo ng mga po. Yan, pagsipag yung sabah. Pag-abot sa mga kado, usog kayo mamalikas. Ano sa kato? Magduda na. Munang diri sa akong pagpunalagad sa Ginoo, ginahanglan ang tinuray ng mga pag-ampo. Kanya, mag-ampo ka sa mga leaders. Ingon pagdidihan sa ikaduhang verse, ug dugang pagayod ng mga pag-ampo alang kanila. Mag-ampo ug dugang pagayod sa ato pa. Kulang pa ang atong inampuan, ato pang dugangan mga kaigsunan. Nag-ampo ba mo mga kaigsunan? Salamat sa pila ka po Panginoon. Gaan kayo pag-ampo pero nanong sa ay murag ugal. Murag lisod. Nara sa una ang lisod, pero tinuray lang, simple ka kayo ng pag-ampo. Ang sikreto sa ampo, una, amahan namong nalangit nun, dahil dun ka sa tupa. Magdahil sa Ginoo, magkalis ka na siya yung mga amahan. Ikaduha, mangayo ka sa ginanon. Sa dili pa di apa ikaduha na. Masayloa ang mga nakasala nimo. Pero pasaylo mo sa Ginoo. Ayan pa ka pwede mangayo sa imong kinahanglan sayo. Sa hindi, imayaan din ako sa Ginoo. Sinana lang kasi simple ang pattern sa mga pag-ampo, magsugod sa amahan namon. Undan sa mga pag-guide, pagsimba. Ikaduha, release niya itong mga katulog sa ano, mag-ampo ka niya doon ang kayo kalitututan, di itong doon sa mga mag-ampo. Unang mag-ampo ka, katulong pattern is i-release ang mga nakasala bato kanimo. Pasayloa sila siya. Pasayloa din. Yun ay hakam nimo mga request doon, bukuwasan, good health, opportunity, trabaho, kung sa palihan mga kaibigan. Ngayon, sunod, himayaan ng Diyos. Paghuti siya, ihatag niya ang gusto. Dili po tama. Iubos kung doon na tagiyan po, niya wala pag-ihatag sa Ginoo. Kaya naay mga butang na wala pag-ihatag sa Ginoo, kaya dili patangayan, mga dawat ato. Kasi ihatag sa Ginoo ang imong ipangayan niya, maoy hinungdan nga manilayo ka kaniya. So, sa Hebrews 13 verse 20, ibanhaw sa Diyos si Jesus nga atong Ginoo nga maungamhanan magbalantay sa mga karnero, gumikan sa iyang kamatayon o pinagi nini na timanan ang walay katapusang kasabutan. So, enter and eat the new eternal covenant. Mauni siya controversial sa religious group na subdivision.
Atong naandan sa una, pag dunay dedication certificate. Pag magpabautismo, baptismal certificate. Pero nakawatan ang tanan ako nasuklian nga ang covenant is 300 times disputan sa Bible. So, kinahanglan mo suunta makaigsunan sa new eternal covenant and to keep it eternally aron dili ka kalimtan sa Ginoo. Ang tanan ba na engage na diha sa Ginoo as covenante or covenanters. That is the question. Paglandungin nyo kay Jesus. Paglandungin nyo pagkain. Dunay itagal takdang gidaghanon alang sa mga enigel nga makasulod. Sukat sa unang religious group ng karon, wa ko kabalo ko na by counting mga kaisulan. Tungod kay kumawalay na ang tibok, mawalay na sa tibok kalibutan ang ebanghelyo sa kinaliran moabot ng katapos. Huwag moabot ang gitakdang gidaghanon sa makasulod, moabot na ang katapos. Muna nga ayaw langana, ayaw pagduha-duha sa pagsulod ni covenant diha sa Ginoo mga kaisulan. Humana gihimo sa Dios ang iyang bahin, humana ni Jesus gihimo iyang bahin. Ikaw karon mga kaisulan nagpaabot. Ingon sa Hebrews 13, ang Dios sa kalinaw maghatag unta kaninyo sa tanang kayuhan nga gikinahanglan ninyo aron pagtuman sa iyang kabuto o pinaagi kang Hesukristo himuon unta niya dinhi kanato ang makahimot kaniya himaya sa Dios sa kahangturan pinaagi kang Hesus. Fulfilling God's purpose for us. Ang paghatag o katumanan sa katuyuan sa Diyos nganong nahimugso pa ni kalibutan, nganong naa kakaron, nganong miha kakaron. Kung sa may tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. God created you and me, created us with a purpose. God created you and me, created us for a purpose. With a purpose and for a purpose. Nanong nakakaroon, nanong nahimugso ka out of millions, ikaw mo nahimugso. Dunay katuyuan ang Diyos kanimo makita. Dili sa imong kapasidad, dili sa imong katapos. Si Abraham sa iyang gitawag sa Diyos o giingnan siya nga mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili tungod sa katakos ni Abraham kay adtong panahon nga gisultian siya o sa gatos na ang iyang edad unya wala anak ng asawa. Sa ato pa ang katuyuan sa Diyos aron matuman ang iyang katuyuan din hinato wala nagdepende sa imong katakos o abilidad. Nagdepende kini sa imong pagsanog mga kaisulan. Doon na ba kayo pakisad sa Diyos na ay ang willing Lord? Muna ipangutana karon sa doing the sequence of priorities in life to fulfill God's purpose in our lives. Kaya kapag maulahi, kapag magbalikan ang sequence sa mga kaisulan, dili takatuman sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Do first things. Daghang nag-strive mga lagad sa Ginoo, pero wala makahimo sa katuyuan sa Diyos sa iyang kinabuhi. Pag mabaliktad ang sequence mga kaisunan, balikwakot ang kinabuhi. Sulay ang imuhang pulo o dili mao ang pagtao sa batulis. Down the line, dili mao hiwi. Hiwi pa. Sulay mo anak ka, nasayot ang pagsugod sa pagbutang sa batulis. Sayot na naman. So, kinahanglan mas ayot ta sa atong priority.
Kung sa may pinag-priority. Sa dihang naluwas ta ito. Sa dihang giluwas ta sa Ginoo. Kung sa may pinag-priority ng ingon sa Ginoo. Doon na yung miningon, Lord, gusto ko musunod nimo apan pasagis ako nga mulubog sa akong mga namatyan sa Ginoo. Ingon ng Ginoo, pasagi ang mga patay nga maglubong sa iyang minatay. Apan ikaw lumakaw ka o giwali ang ingrid. After ta naluwas mga kasunan, ang top priority is to seek God's kingdom. Sa dihang makita na nato ang kingdom, lakaw ang iwali. Hallelujah. Pag dili gani insakto, daghan na kayo nangalagad. Daghan na kayo simbahan na palibot. Pero wala na insakto ang sequence sa priorities. Bisan sa ni mo kisi-kisi kapag nabaliktad ang sequence ito, wala kita sa sobrang maskin. Kaya ang pinakatak, first thing first is seek God's kingdom. Pag makasulot na ka, nakakubin na sa kingdom, ay pagkamahin mo, representative sa Ginoo to praise the kingdom. Don't let Satan deceive you with worldly things, distracting you from accomplishing God's purpose. Satan, hingani siya sa pagpangawat, paglaglag, pagpatay. Ako kamatikod pastor nga nangawat ng yawa, pagpatay. No, wala ka kamatikod kay ang yawa, wala magpakita sa physical o literal na pagpatay. Kauban na sa istorya mga kaisunan nga naghambugay ang adlaw ang hangin hinsay makapahubog ni anang jacket. Ingon ang hangin hubog ina kay hangin ang mga ito na pag-uros niya dito apete man ana ang tao sa jacket wa mahubog, pero pag sita sa iligaw ang tao kay hubog niya. Ang unggoy na nanumpa nga dili siya malahulog kay maayo kay siya bugunit ang ambak-ambak. Sa diyang minurus ang kusog kayong hangin, wa din siya mahulog. Apan sa diha nga bugnaw kayong hangin dili kusog hinahinay, nakatulog ang unggoy na hulog. Ang buhat sa yawa, di nato makitaan. Apan ang tinungod, miyani siya sa paglaglag, pagpatay, pagpangawat. Kawaton niya ang imong kadasig. Lipaton kaniya sa tanang itilangin, kaanya o kaanindot o pangipog mining kalibutan na. Ihangkang upiran o daghang talanaon, daghang kalinawan, aron lamang ikaw mahilayo sa iyahang katuyuan sa iyong kinabuhi. Lingawon kag daghang opportunity, daghang trabaho, maayo kita, lingawon ka aron ikaw mahilayo sa katuyuan sa Diyos sa iyong kinabuhi. Ang atong mga batanon karon dili ka gilingaw pag-ayos kalibutan sa daghang talan-aon sa social media aron lamang mahilayo sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos, aron lamang dili makahatag ng saktong panahon sa mga pangako. Uyuhoy sa hangin apan posibleng makapataka tungod kay dili ka aware makagsunod sa trabaho sa atong hawan. Like as Trojan horse, hindi nakakita na anak sa lidan.
Dunay tuyo ang Diyos kanong niya kanong giluwas ka, dunay tuyo ang Diyos. Gusto niya nga matuman ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi. Lamang doon na tayo kaaway mga kaigsunan na naglingaw na ito kanuna. Sa diyang hapit na malunod ang barkong Titanic, gilingaw pag-ayo sa mga crew ang mga pasahero. Naghimo sila pamaagi kuno dito aron dili mapanik ang mga pasahero. Patihang anak-anak nagkalunod ang barko. Hapit na hukman ang kalibutan ng Israel, gilingaw ta sa daghang kalingawan aron dili ta katik sa pagbalik sa Ginoo. Eh walay kauban sa Yawa ay tampo sa linaw ng kalaya. Muna atong pamalandunan karon pakayo mga Kristohano, dili na tutugutan ang Yawa nga modisip nato tinaagi ni mga butang sa kalibutan. Kaya nasayod kita ang pagigugma sa kalibutan, sa mga butang sa kalibutan, nakigbato kung nakikaway kita sa Diyos. Nganong ipanalalingan ka sa Ginoo, nganong gitagaan kang negosyo, nganong gihimo kang profesional, nganong gihatagan kang daghang pabor sa Ginoo, nganong gibliss ka sa Ginoo, kung imong lantaon ang kagikan sa una, giunsa niyo pagsugod ang kinabuhi, maning ka, Lord, salamat kayo, nganong gibliss ka sa Ginoo doon, kay ang gusto sa Diyos nga matuman ang iyang kabubuton diha sa imong kinabuhi. You are blessed by God because He wants you to accomplish greater things for His purpose. Taon na mga kaigsunan dito sa amo, ako lagi si pamalit o printer, ako lagi si pamalit o materialist, ako lagi mo gasto mga kaigsunan, purihin ng Diyos. Kaya alam mga kaigsunan na nag-drive na naga. Pero karon mga kaigsunan, we have a good opportunity. We have a good sound. We have a good music team. Very professional. We have a capacity to do things, a greater things for the Lord. Doon na kayo mga sakyanan, asa man yung gigamit? Sa outing-outing lang. Ari sini. Mau ba na yung purpose sa Ginoo? Lingaw-lingaw lang. Gigamit pa nimo, ipasakyan pa nimo, alang sa pagsangyaw sa mayang balita. Kapila na gamit ang imong sakyanan sa outing kaysa pagsangyaw. Anis, yanis. Kapila nimo gigamit imong sakyanan sa pagsangyaw. O kapila nimo gigamit imong sakyanan para sa outing. Malandungan na ito karon sa Iblis ka sa Ginoo, igsoon kay gusto niya kahantakan o katumanan ang iyang plano o iyang katuyuan sa iyong kinabuhi. Muna'y rason nga iblis ka, sultihan ka ka mga igsoon. Hangtod ka dili matuman ang purpose sa Diyos sa imong kinabuhi. Dili ka magmalipay sa imong kinabuhi. Bisan pang maghinda ka daghang sa lapit. Basta kay tinawag ka sa Ginoo. Linuwas ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo. Dili ka magmalipay sa imong kinabuhi. Hangtod ka dili hatagan katumanan ang katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi. Kadaghanan sa lapi na imong bigasto ang pangutana, doon na ba'y nagasto nimo alang sa kinayaan sa Ginoo? Yes. Kana makigsunan ng pasabot nga gikahatagan nato lunan aron matuman ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Maunay rason nga ikaw ana ataw. Dili sa imong kapasidad, dili lamang sa imong abilidad.
kundi sa imuhang willingness, mga kaigsunan, aron matuman ang kabuoton sa Diyos sa imong kinabuhi. Sa English, sa New Living Translation, Hebrews 13:21, may He produce you through the power of Jesus Christ, all that is pleasing to Him. Ang kinabuhi ba nimo, ang imong activity, ang imong gihimo, nakapaymod ba kanina? Ipangutana kini kanunay. Jesus is the great shepherd of the sheep, by an everlasting covenant signed with His blood. To Him be glory forever and ever. This is serving God through an eternal